Ako si Jenny, cashier sa isang sikat na department store sa mall. Sobrang busy sa umaga, pero kapag closing time na, ibang usapan na, lalo na sa ladies section kung saan ako naka-assign. Tahimik, malamig, parang laging may nakatingin. Isang gabi, bago magsara ang store, may dumating na babae. Maputla siya, nakaitim na dress. Hindi ko alam kung bakit pero agad akong kinilabutan sa presensya niya. "Pwede mag-fit?" tanong niya, sabay abot ng 3 damit. "Opo ma'am, fitting room 4 po, sa dulo." Naglakad siya papunta sa fitting room. Tahimik, walang tunog ng sapatos, para bang lumulutang siya. Ilang minuto ang lumipas. Nagtataka na ako kasi wala akong naririnig. Walang tunog ng sabitan, walang cipher, walang kahit ano. "Ma'am?" tawag ko habang papalapit sa fitting room 4. Tahimik. Tinapik ko ang pinto. "Ma'am, okay lang po kayo?" Walang sagot. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Walang tao. Pero andun pa rin ang 3 damit, nakasabit. Napaatras ako, kinilabutan, at tumakbo ako pabalik sa counter. Tinawag ko ang guard. Tinignan namin ang CCTV. Walang babaeng pumasok. Walang piting na nangyari. Ako lang ang nag-abot ng damit. Sa wala. Kinabukasan, nalaman ko sa isang matandang empleyado na ilang taon na raw ginagawang storage ang fitting room 4 dahil may isang babaeng nag-suicide doon noon. Sinasabing hindi siya natanggap ng fiancé niya matapos makitang buntis. Hindi raw sa kanya ang bata. Pero pagkatapos ng pangyayaring yun, wala naman ako naranasang kababalaghan sa mall na yon. Hanggang sa maendo ako. Tawagin niyo na lang po akong Carla. Alas 10 na ng gabi. Sarado na ang mall. Tahimik na ang paligid. Pero sanay na ako sa ganito. Gabi ang shift ko bilang sales lady sa isang mall. At ako na naman ang huling lalabas. Lumakad ako papunta sa elevator para bumaba sa basement 2. Nandun kasi yung locker namin. Habang pababa, napansin kong parang hindi normal ang ilaw. Masyadong maliwanag pa sa ibang palapag. Tila ba may tao pa. Pero imposibleng may customer pa ngayon. Bigla kong kinilabutan. Bumukas ang pinto sa pagitan ng 3rd floor at 2nd floor. Walang sumakay. Wala ring lumabas. Akala ko may nagpa-prank. Pero nung sinubukan kong pindutin ang close button, ayaw gumana. At doon, biglang namatay ang ilaw. Emergency lights lang ang natira. Mahina at mapula. Parang ilaw sa sinihan bago magsimula ang horror movie. Wala ring signal ang phone ko. Tangina, paano to? Tahimik hanggang sa narinig ko yon. Hikbi, parang may batang umiiyak sa likod ko. Napalingon ako. Wala naman akong nakita. "Miss, nasan si mama ko?" Napatigil ako sa paghinga. Tinig yun ng isang batang babae. Mahina at nanginginig. Hindi ko alam kung iiyak ako o tatakbo. Pero saan? Kaya dahan-dahan akong tumingin sa salamin sa likod ng elevator. Ako lang ang nandun. Pero maya-maya, may isa pang anino. Isang bata, nakaputi, nakatayo sa likod ko. Walang muka. Parang blankong papel lang ang ulo niya. Napakapit ako sa pader.
Hindi ako makasigaw. Hindi ako makagalaw. Parang may malamig na hangin na humahaplos sa batok ko. Nagbalik ang kuryente. Bumukas ang pinto. Nandun ang guard. Nagulat nang makitang tulala ako sa loob. Ate Carla, anong nangyari sa'yo? Hindi ko siya masagot. Sabi nila, walang batang nawawala noong gabing yon at mas nakakakilabot. Ayon sa CCTV, walang taong sumakay ng elevator 6 buong gabi. Bakit ako? Bakit ako ang pinili? Simula noon, iniwasan ko na ang elevator 6. Pero minsan, naririnig ko pa rin sa mga bagong staff may umiiyak daw na bata sa loob tuwing mag-aalas 10. First job ko to. Kabado ako pero excited. Maganda ang cosmetic section. Maliwanag, mabango at malapit sa restroom. Pero may warning na agad sa akin ng isang katrabaho. Huwag ka masyado magtagal sa cubicle 3, lalo na pag closing. Ako nga pala si Thea. Akala ko joke lang. Bakit naman ako matatakot sa cubicle? Hanggang sa isang gabi, ako na lang ang naiwan sa sales floor. Sumakit ang tiyan ko, kaya dali-dali akong tumakbo sa CR. Pumasok ako sa cubicle 1. Sarado. Cubicle 2, may paa. Okay, occupied. Cubicle 3, bukas. Pumasok ako. Habang nakaupo ako, narinig ko ang kakaibang tunog. Parang kaluskos ng buhok na gumagapang sa tiles. Sinilip ko sa baba. Walang tao sa cubicle 2. Yung paa kanina, wala na. Pero nakita ko ang isang bagay. Buhok, mahaba, itim, basang-basa, sumisilip mula sa ilalim ng dingding. Biglang may kumatok 3 beses. Pero walang boses, walang excuse me o occupied ba? Tumayo ako agad at lumabas. Walang tao sa buong CR. Pagharap ko sa salamin, nakita ko ang sarili ko. Pero sa likod ko, may isa pang muka, nakapatong sa balikat ko. Walang mata. Puno ng dugo ang bibig. Bakit mo ako ginising? Napaatras ako. Napasigaw. Biglang pumasok ang guard. Wala raw siyang narinig, pero nanginginig ako't hindi makalabas agad. Sa labas ng CR, ay isang matandang janitress na napatingin sa akin. Diyan siya palaging lumilitaw, sabi niya, sabay turo sa pinto ng CR. Nanganak daw siya sa cubicle 3. Wala raw tumulong, patay ang bata. Kaya ngayon, kahit sino ang pumasok doon, gusto niyang isama. Yun lang naman po yung karanasan ko, pero hindi ko yun makakalimutan. Ako nga pala si Rain, taga-ticket booth sa sinihan sa mall. Walang masyadong tao tuwing weekend ng gabi, kaya chill lang ang trabaho. May isang babae ang lumapit sa booth. Mahaba ang buhok, nakatakip ang muka, at punit-punit ang kanyang puting dress. Akala ko cosplayer o prank lang. Pero hindi siya nagsasalita. Isang daliri lang ang itinuro niya. Cinema 8. Sinilip ko ang schedule. Walang pelikulang nakatakda doon. Wala talagang palabas sa Cinema 8 buong araw. Ma'am, sarado po ang Cinema 8. Pero hindi siya umalis. Tumayo lang siya roon. Tahimik, nakaturo lang. Hanggang sa dahan-dahan siyang lumakad paakyat. Tinawag ko ang guard.
sinamahan namin siyang sundan. Pero pagdating namin sa Cinema 8, nakabukas ang pinto. Wala dapat susi yun. Kinabahan na ako. Pumasok kami. Madilim. Naaamoy ko ang lumang carpet at parang may usok. Tapos nakita ko siya. Nakaupo sa pinakang dulo ng sinihan. Nakatingin lang sa screen. Pero wala namang palabas. Static lang. Para bang inaantay ang pelikulang hindi na muling ipapalabas. Nang subukan naming lapitan, nawala siya bigla. Walang tunog, wala ring bakas. Kinabukasan, nalaman ko sa lumang empleyado na may babaeng nasunog sa Cinema 8. Taon na ang nakakalipas. Nung nasiraan ng projector at nagka-spark ang wiring, hindi raw siya nakalabas. Siguro siya yung nagmumulto sa Cinema 8. Nakakatakot, oo, pero mas nakakatakot pag wala kang trabaho. Kaya mas pinili ko pa rin magtrabaho sa kabila ng takot. Hanggang dito na lang po. Salamat sa pagbabasa ng kwento. Ako si Julia. Maintenance crew ako sa isang mall na kilala sa dami ng floors. 6 na palapag. Araw-araw chinecheck ko ang mga escalator, lalo na yung mga bandang south wing. Pero may isa roon na hindi ko talaga gusto. Yung escalator sa pagitan ng second floor at third floor. Ayon sa manual, 12 steps lang dapat ang visible sa escalator habang gumagana ito. Pero noong isang gabi, habang nag-i-inspeksyon ako mag-isa, napansin kong may 13 hakbang. Akala ko pagod lang ako. Pero habang naglalakad ako papunta sa base ng escalator, may narinig akong tunog ng hakbang. Parang may umaakyat kahit wala namang tao. Tumigil ako. Tumingin sa taas. Wala. Tumingin ako sa ilalim na escalator cover gamit ang flashlight. May bakas ng kamay sa loob. Madilim, parang may gumapang sa bakal. Noong araw ding yun, kinausap ako ng isang mas matandang janitor. Sabi nila, may batang nahulog dyan dati nung bagong bukas pa lang ang mall. Tumama ang ulo, patay agad. Kaya ngayon, tuwing 9:00 ng gabi, may extra step kang makikita. Para sa kanya raw yun, hakbang niyang hindi natapos. Natakot ako. Pero simula noon, tuwing gabi, binibilang ko ang steps at hindi ako nabigo. Pagtapak ng 9:00, laging may 13 hakbang at minsan sa dulo, parang may munting anino na dahan-dahang tumatalon pababa. Tawagin nyo na lang akong Mang Ben. 23 years na akong janitor dito sa mall. Masasabi kong kabisado ko na ang lahat ng sulok. Bawat tagong daan, bawat amoy ng tapon sa food court. Pero may isang lugar na ni minsan, kahit kailan, hindi ko nilinis mag-isa. Ang janitor closet sa 4th floor. Noong una, akala ko chismis lang. Sabi nila, dati raw may nawawalang empleyado. Cleaner din gaya ko. Huling nakita pumasok sa closet para kumuha ng map. Pero hindi na lumabas. Walang CCTV sa area at ayon sa security, hindi rin siya nakita sa exits. Para bang nilaman siya ng closet. Akala ko gawa-gawa lang. Hanggang isang gabi, naiwan ako mag-isa sa isang floor. Na-flat ang map ko at ang tanging extrang map ay nasa... doon.
Huminga ako ng malalim at binuksan ang pinto. Madilim, amoy luma, basa ang sahig kahit walang tagas. Pagtalikod ko para isara ang pinto, sumara ito mag-isa. Kumatok ako. Walang sumasagot. Binuksan ko ulit. Wala namang hangin. Pero sa gilid ng mata ko, may gumalaw. Tumingin ako sa salamin ng maliit na sink. Sa likod ko, may anino. Mabilis, maliit, parang gumagapang sa dingding. Hindi pa siya tapos maglinis. Isang boses ng babae. Mahina, malapit sa tenga ko. Paglingon ko, wala naman. Pero nasa kamay ko, may hawak akong map na hindi sa amin. Luma, may kalawang at may pangalan sa kahoy. Mila. Yun ang pangalang nawawalang janitress. Nang sinubukan kong iwan ang map sa loob, hindi ko mabuksan ang pinto. Kailangan kong isama yun pa uwi. At mula noon, tuwing gabi, ay naririnig akong tunog ng map sa hallway. Kahit ako lang ang janitor on duty. Ako nga pala si Charlotte. Pagkamatay ni Lola, ako na lang ang tumuloy sa bahay niya. Matagal na rin siyang mag-isa roon. Kaya marami na ring alikabok at lumang gamit na naiwan. Isang gabi, habang naglilinis ako ng kwarto niya, may nakita kong isang lumang aparador. Binuksan ko ito. At agad kong nakita ang isang porselanang manika na nakaupo sa sulok. Maputla ang muka, parang totoong balat. At yung mga mata niya, para bang sinusundan ako kahit saan ako lumingon. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang presensya yung manika. Nilagay ko siya sa tokador sa tabi ng kama. Kinagabihan, may narinig akong kaluskos. Akala ko daga lang. Pero nung tumingin ako sa aparador, bukas na ito. At ang manika, nasa sahig, nakatayo, nakaharap sa akin. Kinilabutan ako. Kinuha ko siya at ibinalik sa loob ng aparador. Sinigurado kong nakasara ito. Pero paulit-ulit, gabi-gabi, bumabalik siya sa labas. Una, sa sahig. Kinabukasan, sa upuan, sa tabi ng kama. Sa sumunod na gabi, nasa paahan ko na siya. Hindi ako makatulog. Parang may nakatingin sa akin palagi. At yung ngiti niya, parang mas lumalalim. Parang tuwang-tuwa siya. Isang gabi, nagising ako sa malamig na hangin. Pagdilat ng mata ko, nandun na siya. Nakatayo sa uluhan ko. Nakatingin, ngumiti at nakita ko may mantsa ng dugo ang labi niya. Hindi ko alam kung nananaginip lang ako o gising pa ako. Kinabukasan, nawala ito. Hindi ko na siya makita kahit saan ko siya hanapin. Wala na siya sa aparador. Wala na siya sa kwarto. Pero gabi-gabi, nararamdaman ko pa rin na may nanonood sa akin. At sa tuwing sisilip ako sa salamin, minsan, may sumisilip na maliit na mukha sa likod ko. Makalipas ang ilang araw, mula nang misteryosong mawala ang manika, sinubukan kong ibaling ang isip ko. Baka pagod lang ako, imahinasyon lang siguro. Pero habang nililinis ko ang lumang gamit ni Lola sa attic, may natagpuan akong lumang photo album. Isa-isang pahina, pero luma at sepia toned na litrato
ng mga bata, pamilya, kasal, hanggang sa uling pahina, isang batang babae. Hawak-hawak niya ang manika. Hindi lang basta kahawig, yun mismo ang manika. Parehong pareho. Lalong kinilabutan ako nang makita ko ang likod ng litrato. May sulat ng lapis. Clarita, aking anak, 1936. Kasama ang kanyang pinakamamahal na si Lucia. Lucia? Pangalan ng manika. Hindi ko na alam ang mararamdaman ko. Biglang bumigat ang hangin sa paligid. Parang may malamig na hiningang dumaan sa batok ko. Sa gilid ng paningin ko, parang may anino sa likod ko sa salamin ng aparador. Pagharap ko, wala naman. Pero alam kong hindi ako nag-iisa. Hindi ako mapakali simula nang makita ko ang litrato ni Clarita at malaman ang pangalan ng manika, Lucia. Parang lalo lang gumulo ang lahat. Lahat ng gabi ko, binabantayan ako ng kung anong presensya. Isang gabi, nagising ako sa boses ng batang babae na mahina lang na bumubulong. Halika, maglaro tayo. Napatingin ako sa paahan ng kama. Nandun na naman si Lucia. Pero ngayon, hindi na siya porselana. Para na siyang bata. Nakangiti, may mata na puno ng luha. Pero hindi ng lungkot, kundi ng galit. Tumakbo ako palabas ng kwarto. Pero hindi ako makalabas ng bahay. Lahat ng pintuan, lahat ng bintana, sarado, nakalak. Parang sinisigurado ng bahay na hindi ako makakatakas. Sa gitna ng sala, andun ang lumang photo album. Bukas na ito. Pero ngayon, may bagong litrato sa huli. Ako, natutulog, sa kama ko kagabi. Napaluhod ako, tapos may narinig akong tunog mula sa itaas, mula sa attic. Napaluhod ako, tapos may narinig ako tunog mula sa itaas, mula sa attic. Pinilit kong akyatin yon. Doon, nakita ko ang isang lumang laruan. At sa gitna nito, ang manikang si Lucia, nakaupo. Sa paligid niya, may mga sunog na larawang tinupok. Lahat ng nakatira sa bahay bago ako. At isang boses ang bumulong sa tenga ko. Bawat isa sa kanila, nag-alis sa kanya. Hindi mo na siya maiwan. Biglang may humawak sa balikat ko. Maliit, malamig na kamay. Pagsulyap ko, si Clarita o ang aninong natira sa kanya. Nilapitan niya si Lucia. Niyakap niya ito. At sa unang pagkakataon, nakita kong ngumiti si Lucia nang hindi natatakot. Sabay silang naglaho. Naglaho ang lamig. Naglaho ang presensya. Kinabukasan, nagising ako sa sahig ng attic. Wala na ang manika. Wala na ang mga litrato. Pero bago ko iwan ang bahay, may napansin akong bagong ukit sa dingding ng attic. Salamat, Charlotte. Pinalaya mo kami. Ako si Janine, visual merchandiser sa isang lumang department store sa Escolta. Tagal na itong hindi inaayos, pero may kakaibang charm. Isang araw, habang naglilinis ako ng basement kung saan nakatambak ang mga luma at sirang manikin, may nakita akong isang nakabalot sa telang itim. Hindi ko na sana gagalawin, pero parang may nagtulak sa akin na tanggalin ang tela. Manikin siya, kompleto ang katawan, pero wala siyang muka, walang mata, ilong o bibig. Puro makinis na maputi lang. Pero kahit ganon, parang tinitignan ako. Ilang araw, matapos kong i-display siya sa front window,
nagsimula na ang mga kakaibang bagay. Nawawala ang ibang display. Nababasag ang salamin kahit walang tumatama. May mga oras na pagdaan ko, nasa ibang pwesto na ang manikin kahit alam kong walang naglipat. Isang gabi, habang nag-overtime ako, narinig kong may kumalabog mula sa window section. Nang lapitan ko, wala na siya ron. Hinanap ko siya sa buong floor. Hanggang sa pagtingin ko sa likod ng salamin, nandun siya, nasa likod ko. Simula nung makita ko siya sa likod ko sa salamin, hindi na ako nakatulog ng maayos. Sa tuwing sasapit ang hating gabi, may mga kaluskos sa paligid ng manikin. Pakiramdam ko, hindi lang basta bagay ang mga yon. May presensya. Kinabukasan, dinala ko pa ang mga lumang gamit mula sa basement sa stockroom. Isa roon ay isang kahon ng mga lumang dokumento mula sa lumang Escolta branch, kung saan may dating mga laruan at gamit pambata. Sa ilalim ng mga papel may isang sulat. Luma na. Dilaw ang papel pero nabasa ko pa rin. Sa sino mang makatagpo kay Lucia, huwag niyong hayaang magtagal ang kanyang laruan sa iisang lugar. Ang kanyang galit ay hindi natatapos sa isang katawan lang. Lucia? Parang lumamig ang paligid ko. Si Lucia, yun ang manika sa kwento ni Charlotte na naiwang nawawala, di ba? Nang ibalik ko ang sulat sa kahon, may naramdaman akong malakas na hampas ng hangin. Pagharap ko, ang maniking walang muka, nakatayo na naman sa gitna ng showroom. Hindi siya dapat nandun. Pero ngayong gabi, may bago sa kanya. May mga guhit na sa mukha niya. Parang sinusubukang buuhin ang isang muka. Maliit na mata, manipis na labi. At hindi ko alam kung guni-guni lang pero kahawig ng mukha ko. Naging paulit-ulit ang bangungot tuwing gabi. Nakikita ko ang sarili ko sa harapan ng salamin. Pero hindi na ako yun. Pero mukha ni Lucia ang nakalagay. Maputla, may lamat sa pisngi, at mga matang punong-puno ng galit. Dumating ang huling gabi. Nasa stockroom ako. Tinitignan ang manikin na ngayoy halos buo na ang muka. Parang porselana. Hindi gawa sa plastic o fiberglass. At ang mas nakakatakot, gumagalaw na siya. Mabagal, tila may sariling buhay. Bigla siyang nagsalita. Isang boses na hindi mo aakalaing magmumula sa isang walang buhay. Bakit mo ako kinuha? Hindi ko alam kung sino ka. Lumapit siya. At sa mas malapit na tingin, hindi lang pala isang muka ang sinusubukang buuhin. Parang pinagdudugtong-dugtong ang anyo ng iba't ibang babae. Charlotte, Clarita, at ako. Sumpa ito, isang katawan lang ang kulang para makumpleto ako. Doon ko naintindihan. Si Lucia ay hindi lang basta manika. Isa siyang nilalang na nabuo sa puot ng mga batang iniwan, gamit at isinumpa ng pagmamahal na hindi na nila nakuha. Ginamit niya ang katawan ni Clarita noon. Si Charlotte ang nagpatahimik sa isa niyang bahagi, pero hindi siya tuluyang nawala. At ako ang huli. Pero bago siya makalapit, may naramdaman akong kakaiba. Isang init mula sa pendant na suot ko. Regalo ito ni Lola. Sabi niya, galing sa lumang bahay ng kamag-anak. Nang hawakan ko ito, biglang lumiwanag ang paligid. Isang boses ng bata ang narinig mula sa kawalan. Lucia, tama na. Hindi mo kailangan ng bagong katawan. Kailangan mo ng kapayapaan. Nagulat ako. Lumingon ako sa paligid.
At sa salamin, nakita ko si Clarita, nakangiti, nakasuot ng puting damit, hawak ang lumang manika. Hinawakan niya ang kamay ni Lucia. Halika na, tapos na ito. Isang malakas na hangin ang umikot sa paligid. Nagsimulang mabasag ang manikin. Unti-unting nagkakabitak-bitak hanggang sa bumagsak siya sa sahig. Basag. At pagtingin ko sa salamin, ako na ulit yon. Sa sumunod na araw, pinarenovate ang buong floor ng department store. Tinanggal ang lahat ng mannequins. Tinapon ang lumang gamit. Binura ang lahat ng bakas. Pero isang bagay ang iniwan ko. Ang pendant ni Lola. Iniwan ko sa basag na sahig kung saan huling nakita si Lucia. Para kung sakaling bumalik siya, may magpapaalala sa kanya kung sino talaga siya. Makalipas ang isang taon, binuksan muli ang basement para gawing mini art gallery. Sa isang sulok, nakadisplay ang bahagi ng lumang mannequin. Sa tagiliran nito, may nakaukit. Clarita, Charlotte, Janine at Lucia. At sa sulok ng silid, isang laruan, porselanang manika, nakangiti. Ako nga po pala si Lloyd. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko ng gabing yun. Sa gitna ng malamig na ulan at halos walang taong kalsada, pinilit kong pumasok sa maliit na coffee shop sa kanto. Brood Awakening ang pangalan nito. Pagbukas ko ng pinto, agad akong sinalubong ng malamig na hangin. Mas malamig pa sa labas. Tahimik. Halos maririnig mo ang pagtulo ng ulan mula sa bubong. Sa counter, may isang matandang lalaki. Hindi siya ngumiti. Hindi rin siya nagsalita. Tinitigan niya lang ako habang nag-order ako ng isang maliit na brewed coffee. Pagkabigay ko ng bayad, dahan-dahan siyang bumalik sa likod para ihanda ang inumin ko. Pinili kong umupo sa isang sulok, malapit sa bintana. Sa gilid ng mata ko, napansin ko ang isang babae. Nakaitim, nakaupo sa kabilang mesa. Nakayuko siya, mahaba ang buhok, natatakpan ng muka. Iniiwasan ko siyang tignan. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong bumubulong sa utak ko. Huwag kang tumingin. Habang hinihintay ko ang kape ko, pinilit kong maging abala. Tinignan ko ang basang-basang kalsada sa labas. Kinapa ko ang cellphone ko. Walang signal. Pero kahit anong gawin ko, pero parang hinihigop ng atensyon ko yung babae. Pakiramdam ko nakatingin siya sa akin kahit nakayuko siya. Nang dinala ng matandang barista ang kape ko sa mesa, napansin kong nanginginig ang kamay niya. Hindi ko alam kung dahil sa lamig o dahil sa iba. Paglingon ko sa kabilang mesa para tignan kung may kasama yung babae, wala na siya. Literal na isang kisap mata lang. Wala akong narinig na nagbukas ng pinto. Wala ring yabag. Basta nawala siya. Suminghot ako ng kape para pakalmahin ang sarili. Pero may naamoy akong kakaiba. Amoy kandila, amoy luma at sunog. Paglingon ko ulit sa paligid, napansin ko sa salamin ng bintana ang sarili ko. At sa likod ko, nakaupo siya, nakatitig, nakangiti. At bago ako makagalaw o makasigaw, naramdaman ko ang malamig na hininga niya sa batok ko. Nang lingunin ko, walang tao. Kaya dali-dali akong pumunta sa matanda para i-take out na lang yung in-order kong kape at para makaalis na din sa coffee shop na yon.
Ako si Camille. Hapon noon, mga bandang alas 5, pumunta ako sa bagong bukas na coffee shop sa tabi ng lumang iskinita. Hindi ko naman talaga balak uminom ng kape, pero na-curious ako kasi ang ganda ng interiors nila. Puro kahoy, madilim na ilaw, cozy. Pagpasok ko, konti lang ang tao. May isang lalaki sa counter, busy sa pagkuha ng order. May dalawang babae sa isang table na nagchichikahan. Tahimik, perfect para mag-relax. Nag-order ako. Nagbayad. Normal lang lahat. Pero pag alis ko sa counter para umupo, narinig ko bigla sa mic ng barista, "Order for Camille." Napalingon ako. Camille ang pangalan ko, pero hindi ko pa sinasabi ang pangalan ko. Wala rin akong in-input sa order sheet. Hindi ko sinabi sa kahit sino ang pangalan ko. Nanlamig ako. Pinilit kong isipin baka coincidence lang. Umupo ako. Pinapakiramdaman ko sarili ko. Ilang minuto pa, nagsalita ulit yung barista. "Order for Camille. Nandito na po ang order mo." Paglingon ko sa counter, walang hawak na kape yung lalaki. Nakatingin lang siya sa akin, hindi kumukurap. Tumayo ako, kabado at lumapit. Sa counter, may isang tasa, hindi yung in-order ko. Kulay itim ang likido at may usok na parang kulay abo. Nilapitan ko ang tasa. May nakaukit sa gilid. "Sumama ka na." Pag-angat ko ng tingin, hindi na barista ang nasa counter. Isang babaeng walang muka, nakasuot ng apron at umiiyak ng itim na likido sa kung nasaan dapat ang mata niya. Tumakbo ako palabas ng hindi na lumilingon. Kinabukasan, sinubukan kong balikan ang coffee shop. Gusto kong alamin kung totoo ba ang lahat o guni-guni lang. Pero pagdating ko sa lugar, walang coffee shop. Abandonadong building lang. At sa basag na salamin sa harap, may nakasulat sa alikabok, "Camille, hinihintay ka namin." May isang coffee shop sa downtown na laging puno kahit anong oras. Kahit madaling araw, lagi raw may tao. Ako nga pala si Christina. Sabi ng mga taga ron, may isang mesa na hindi dapat upuan. Table 13. Bawal umupo, bawal lapitan. Hindi ito nililinis ng staff. Hindi rin pinapatungan ng menu. Parang invisible sa lahat ng tao. Pero isang araw, out of curiosity, umupo ako sa table 13. Noong una, wala naman nangyari. Tahimik lang. Nag-order ako ng cappuccino. Binigyan naman nila ako. Nilingon ko ang paligid. Normal pa rin lahat. Pero nang dumapo ang kamay ko sa ibabaw ng mesa, parang may sumulat sa balat ko gamit ang matulis na kuko. Hindi ko makita kung sino, pero ramdam kong may humahawak sa akin. Tinignan ko ang kamay ko. May nakasulat sa balat ko mismo. Parang paso. Tigil. Nag-angat ako ng tingin. Lahat ng tao sa coffee shop nakatingin sa akin. Hindi sila kumukurap. Hindi sila humihinga. Naglakad ako papalayo, pero parang hindi ako makaalis sa mesa. Para akong nakadikit. Lumapit ang isang waitress. Halos bulong ang salita niya. "Umupo ka dyan. Hindi ka na aalis. Gaya nila." Pilit ako nagpumiglas. Tinumba ko ang mesa. Binasag ko ang tasa. Sa wakas,
nakatakbo ako palabas. Pero pagtingin ko sa labas ng coffee shop, hindi na siya yung mundo ko. Madilim na, basang-basa ang daan. May mga aninong naglalakad na walang muka. At sa salamin ng shop, nakasulat gamit ang hamog, "Welcome to table 13." At paglingon ko, nasa table 13 pa rin ako. Bigla akong napabalikwas nung may naramdaman akong basa. Pagtingin ko, winiwisikan ako ng tubig ng barista. Kanina pa daw ako nakayuko, kaya lumapit sila. Kala nila kung ano na. Ang tagal ko daw magising, kaya winisikan nila ako ng tubig. Matapos yun, nakauwi naman ako ng maayos. Hanggang dito na lang. Salamat sa pagbabasa ng kwento ko. Ako si Ramil. Technician ako ng mga security system. Madalas akong tinatawagan pag may sira sa mga CCTV sa mga restaurant o coffee shop. Pero hindi ko makakalimutan ang insidenteng nangyari sa akin sa isang branch ng kilalang coffee chain sa Makati. Tinawagan ako ng manager. Gabi-gabi raw, tuwing 3 AM, biglang nagre-record mag-isa ang camera 6. Kahit sarado na ang shop at wala ng tao. Pumunta ako isang hating gabi para tingnan mismo ang system. Tahimik ang shop, naka-off ang ilaw, pero bukas ang back office kung saan naroon ang DVR setup. Inopen ko ang file recordings. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko habang pinapanood ko ang clip. 3 AM, madilim ang shop, wala dapat tao. 3 and 12 seconds AM, biglang kumurap ang feed. Pagbalik ng ilaw, may nakaupo sa sulok ng shop. Babae, mahaba ang buhok, nakaputing bestida. Hindi siya kita sa ibang kamera. Sa cam 6 lang siya lumilitaw. Napakapit ako sa mesa. Bandang 3 AM, mga 38 seconds na ang lumipas. Bumukas ang pinto ng shop. Automatic door, pero walang dapat makakapasok. Nakalak ang system. Pumasok ang isang delivery rider. Kitang-kita sa cam 6 lang. Wala sa iba. May hawak siyang iced coffee. Lumapit sa babae. Inabot niya ang inumin. Pero hindi gumagalaw yung babae. Biglang nabitawan ng rider ang kape. Napaupo siya sa sahig. Hawak ang liig niya na parang hindi makahinga. Mga bandang 3:01 AM, parang may humila sa kanya paatras. Tapos nawala siya sa frame. Iniwan lang yung helmet niya sa sahig. May basag sa visor. Hindi ako makagalaw, parang may malamig na kamay sa batok ko habang pinapanood ko. Bandang 3:01 AM, mga bandang 33 seconds ang lumipas, dahan-dahan tumingala ang babae. Napasinghap ako. Wala siyang muka. Isang itim na butas lang. Parang nilalamon ng mismong feed ng camera. Biglang nag-blink ang monitor ko. Nag-freeze ang video. Pagbalik, wala na ang cam 6 sa system. Deleted. Parang hindi siya kailanman naging parte ng setup. Sinubukan kong i-reboot ang system. Lahat ng cams bumalik. Lahat, maliban sa cam 6. Pag alis ko ng shop, nagpaalam ako sa manager. Hindi ko na binanggit lahat ng nakita ko. Pero bago ako sumakay ng motor, napatingin ako sa salamin sa harap ng shop. At sa sulok ng refleksyon, nakaupo siya. Parehong babae. Nakatitig sa akin. At sa kamay niya, hawak ang iced coffee.
Ako si Jay, barista sa isang maliit na coffee shop sa tabi ng ospital. Gabi-gabi akong closing shift. Ako na rin ang naglilinis at naglalak ng pinto. Isang gabi, bago ako magsara, na isang customer na pumasok, basang-basa sa ulan, nakaitim na hoodie. Isang mocha latte nga, yung mainit. Mahina niyang sabi. Ginawa ko naman at inabot ko sa kanya. Hindi siya tumingin. Umupo lang sa sulok, malapit sa salamin. Pinapanood ko lang siyang umiinom habang nililinis ko ang counter. Pero nang lingunin ko ulit, wala na siya. Tinignan ko ang sahig. Walang basang yapak. Ang basurahan, walang paper cup. Parang hindi siya dumating. Tinawag ko yung manager. Boss, may kakaiba sa shop. May pumasok kanina tapos nawala. Jay, anong pinagsasabi mo? Wala ka sa ship ngayon. Namatay ka na. 1 linggo na. Nang bigla ako napabalikwas ng bangon. Nasa bahay ako, nakahiga, at hindi ako si Jay. Ako si Ruben. Pero sino si Jay? At bakit nakapasok ako sa ibang pagkatao sa panaginip ko? Naguguluhan man, hindi ko na lang masyadong pinagtuunan ng pansin. Salamat sa pagsasadula ng kwento. Ang palayaw ko ay Denise. Madalas akong umorder sa isang maliit na coffee shop malapit sa opisina. Lagi akong take out. Mabilis kasi ang service nila. Pero isang gabi, after overtime, pag-order ko ng usual order ko, Americano, no sugar, binigay nila sa akin ng resibo. Order number 66. Nang tawagin ang number ko, sabay-sabay akong nilingon ng mga tao sa shop. Parang sabay-sabay silang huminto sa paggalaw. Tahimik, walang ingay. Kahit yung coffee machine na dating laging umaalulong, walang tunog. Paglapit ko sa counter, inabot ng barista ang cup. Pero bago ko makuha, hinawakan niya ang kamay ko. Malamig ang kamay niya na parang yelo. Mahinang bulong niya, kapag tinanggap mo to, hindi ka na makakalabas. Napaatras ako, natatawa. Akala ko trip lang. Pero nang lingunin ko ang pinto ng shop, wala na. Puti lang, parang naglaho ang labas ng mundo. Tumingin ulit ako sa mga customer. Hindi na sila tao. Mukha silang mga nilumaang manikin. Walang mata, ngiting pilit. Tinawag ulit ang number ko. Order number 66. Order number 66. Paulit-ulit. Lumalakas. Sumisikip ang paligid. Nabitawan ko ang cup. Tumulo ang kape sa sahig. Pero hindi ito kape. Itim na usok. Umakyat. Pinasok ang ilong ko. Mata ko. Pagmulat ko, nasa likod na ako ng counter. Ako na ang barista. At isang customer ang pumasok. Hawak ang bagong resibo. Order number 66. Ako si Eugene. At ito ang kwento ko kung bakit hindi na ako ulit muling nag-camping kahit kailan. Nung college, sumama kami ng tropa ko sa isang secret spot na nahanap ni Ken online.
Isang lumang campsite sa Nueva Ecija na matagal nang sarado. Underrated pre, tahimik, walang ibang tao. Tayo lang. Pagdating namin ron, may mga sirang kubo. Halatang matagal nang walang dumadaan. Kalawangin ang sign at may mga tent pole na naiwang nakatusok sa lupa. Parang biglang iniwan. Pero dahil mga siga kami, wala sa amin ang takot. Agad kaming nag-set up ng tent at nag-ikot. Sa may likod ng campsite, may lumang building, parang rest house. Sinarado na raw dahil may aksidente noon, pero wala nang detalye. Sa gabing yun, habang nasa bonfire kami, napansin naming parang may nakasilip sa bintana ng abandonadong building. Maliwanag ang buwan. Kita mo kahit walang flashlight. Tumayo si Ken para tignan. Wala raw siyang nakita. Pero pagbalik niya, iba na ang itsura niya. Nanlalalim ang mata niya. Okay ka lang? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Tumitig lang sa apoy tapos bumulong. Hindi dapat tayo nandito. Akala ko joke lang. Pero nang matulog kami, doon ko naramdaman ng totoo. Nagising akong basang-basa sa pawis. Pagtingin ko sa paligid, wala na si Ken. Lumabas ako ng tent at nakita ko siya. Nakatayo sa harap ng abandonadong building. Nakatungo. Parang may kausap. Lalapitan ko na sana siya nang marinig ko, "Eugene, tulungan mo ako." Nagulat ako. Boses ni Ken pero nanggagaling sa kabilang dako ng gubat. Lumingon ako pabalik kay Ken sa harap ng building. Nakatingin siya sa akin. Maputi ang mata at ngumiti. Pero mali ang ngiti. Mahaba, pilit at parang hindi pang tao. Tumakbo ako pabalik sa tent. Tinawag ko ang iba. Kinaumagahan, wala si Ken. Pati ang rest house na wala. Wala ni isang bakas na nandun yun. Pag uwi namin, tinanong namin ang matandang caretaker sa bayan. "Ah? Doon kayo nag-camping? Sarado na yun. Mula nung may mawala dyan na estudyante. Ken ata pangalan." Ako si Rika at nangyari ito sa amin 2 buwan lang ang nakalipas. Niyaya ako ng office mate ko mag-camping daw sa isang schedule campsite sa Laguna. Private daw, tahimik at perfect para mag-unwind. Pagdating namin doon, may 6 na tent na nakaset up na. Kaming 5, pumili ng kanya-kanyang pwesto. Ako napunta sa pinakang dulo malapit sa gilid ng gubat. Wala namang reklamo. Mahangin at may mga magagandang view ng ilog. Habang nagkakainan kami nung gabi, napansin ko ang isang tent sa kabilang banda ng clearing. Maliit lang siya, kulay gray at medyo luma ang itsura. Akala ko isa sa mga staff o ibang campers ang may-ari. Pero ang nakapagtataka, kahit ilang beses nang dumaan ang mga tao roon, walang lumalabas mula sa tent na yon. Wala ring ilaw, walang tunog, para bang inabandona. Kinagabihan, habang nasa loob ako ng tent, may narinig akong tunog ng cipher. Akala ko isa lang sa mga kasama ko, pero nang sumilip ako, wala namang tao sa labas. Tahimik lang at malamig. Pagbalik ko sa tent, may narinig akong mahinang boses mula sa likuran ko.
huwag kang lalapit sa tent na yon. Mabilis ako lumingon. Pero walang tao. Ako lang mag-isa. Kinabukasan, tinanong ko ang caretaker ng site. Walang gray na tent dito. Kayo lang ang campers ngayon. Sinamahan niya akong tignan pero sabi niya, "Ma'am, walang gray na tent dito. Kayo lang po ang campers ngayon." Sinabihan niya akong tignan. Pero pagdating namin sa mismong dulo ng clearing, wala na ang gray na tent. Wala ring bakas na may tent doon. Pero alam niyo kung ano ang pinakang nakakakilabot? May iniwang marka sa lupa. Isang pabilog na guhit. Parang tinayo ang tent sa loob ng protection circle. At sa gitna nito, may nakaukit sa lupa. Huwag mo akong kalimutan. Hindi na ako muling sumama sa camping mula noon. Dahil hindi ko makakalimutan ang karanasan kong yun. Hanggang dito na lang po muna. Ako si Mariano. At noong nakaraang taon, sumama ako sa camping trip ng tropa sa isang bundok sa Tanay. 6 kami, lahat close friends mula college. Walang ibang intensyon kundi mag-relax, mag-bonfire at uminom ng konti. Unang gabi pa lang, may kakaiba na akong naramdaman. Hanggang nagtayo kami ng tent, parang may mga matang nakamasid sa amin mula sa kakahuyan. Wala namang hayop na lumalapit, pero may ingay na parang yabag sa tuyong dahon. Naisip kong baka imahinasyon ko lang. Pagdating ng gabi, nagsindi kami ng bonfire. Masaya, nagtatawanan, at nagkakantahan. Pero naputol ang kasiyahan nang marinig namin ang isang sigaw mula sa gubat. Matinis, mahaba at parang hindi tao. Natahimik kaming lahat. Nagkatinginan kami. Sabi ni Carl, baka hayop lang. Pero si Ella, mukhang nanigas. May ganitong kwento yung lolo ko dati. May nilalang daw dito. Hindi mo dapat pinapansin kapag tinatawag ka. Nagtawanan kami para magpakalma ng loob. Pero halata lahat tensyonado. Matapos ang ilang oras, isa-isa na kaming pumasok sa tent. Ako ang huli. Habang nasa loob ng tent, naririnig ko yung mga yabag sa paligid. Mabagal, paikot-ikot tapos may tumigil sa mismong harap ng tent ko. Ayokong buksan. Ulit-ulit kong dasal sa isip. Ramdam ko ang anino sa labas. May tunog pa na parang may hinang pag-iyak. Pero pabulong. Kinabukasan, sabi ng tropa, lahat daw kami may naririnig na yabag sa paligid ng tent nila. Pero ang pinakang nakakakilabot, nakita namin ang bakas ng paa sa putik. Pero hindi normal. 3 daliri lang at ang bawat bakas nakapalibot sa tent namin. Hindi na kami nagtagal pa. Umalis agad kami ng tanghali. Hanggang ngayon, hindi na kami muling nagcamping. Lalo na sa lugar na yun. Kasi minsan, may mga bagay sa kagubatan na ayaw ng bisita. Ako si Kevin. Ito ang nangyari sa amin nang mag-camping kami sa Mount Cristobal, na kilala raw bilang bundok ng mga espiritu. Hindi ako naniniwala sa multo,
Kaya kahit maraming kwento ng kababalaghan sa lugar, game pa rin ako. 3 lang kami. Ako, si Arvin at si Jello. Silay na kami sa bundok at wala kaming pakialam kahit sabi ng mga taga-baba na wag raw kaming mag-camping malapit sa isang lumang kuweba sa taas. Siyempre, doon pa kami tumapat. Adventure nga, di ba? Nang dumilim na, nagsindi kami ng bonfire, nagkainan at nagkwentuhan. Pero habang tumatagal, parang may naririnig kami na mga yabag sa paligid. Mabagal, para bang naglalakad sa damuhan pero hindi lumalapit. Nagtawanan kami, pero nangyari ang kakaiba. Nawawala si Jello. Nakatulog kami ni Arvin saglit, tapos pagising ko, wala siya sa tent. Umikot kami sa paligid, sumisigaw ng pangalan niya, pero wala. Hanggang sa mapansin ko yung kuweba. May bakas ng paa papasok doon. Pumasok kami. Madilim, mabaho, parang may naaagnas. Ang mas malala, may nakita kaming punit na bahagi ng jacket ni Jello sa isang bato. Bigla kaming nakarinig ng boses. Mahina, parang humihingi ng tulong. Keb, Arvin. Sumigaw kami. Jello, nasan ka? Pero ang sagot, tignan niyo kung sino ang kasama niyo. Paglingon ko, wala si Arvin. Ako na lang mag-isa sa kuweba. Tumakbo ako paalis. Halos madapa-dapa. Sa labas ng kuweba, nakita ko si Arvin. Nakangiti pero may dugo sa gilid ng bibig niya. Huli ka na, sabi niya. At nagdilim ang paningin ko. Nagising ako kinabukasan, mag-isa sa campsite. Walang gamit, walang tent. Para bang hindi kami dumating. Pero sa lupa, may nahukay na parang bagong libingan. At sa ibabaw ng lupa, may nakaukit. 3 ang pumasok. 1 lang ang lalabas. Ako nga pala si Leia. Mahilig ako mag-hike at mag-camping. Stress reliever ko na yon mula sa work. Kaya nang may makilala kong grupo online na nagyaya ng overnight camping sa isang bundok sa Quezon, sumama agad ako. 8 kaming magkakasama, pero ako lang ang first timer sa grupo nila. Pagdating sa site, maayos naman lahat. Tahimik, malamig at ang view nakaka-relax. Naglatag kami ng mga tent, tapos nagsalo-salo sa dinner habang nagkukwentuhan ng mga ghost stories. Typical bonding lang. Pero nang matulog na kami, doon nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Nagising ako, bandang 2:00 ng madaling araw. Tahimik, wala na isang tunog. Pagtingin ko sa paligid, lahat sila tulog. Pero sa labas ng tent ko, may aninong nakatayo, hindi gumagalaw. Napapikit ako, nagdasal. Pagmulat ko ulit, wala na. Inisip kong guni-guni lang. Kinabukasan, wala akong binanggit. Pero nagulat ako sa sinabi ni Trish, isa sa mga kasama ko. Alam mo, ang weird ng panaginip ko. May anino raw na nakatayo sa labas ng tent mo. Nagkatinginan kami. Hindi lang pala ako. Kinagabihan, pareho ulit. Nagising ako sa parehong oras.
Pero ngayon, may boses, pabulong at paulit-ulit. Ulitin natin. Kinabukasan, bigla akong nagulat nang makita kong pareho pa rin ang ginagawa namin. Parehong pagkain, parehong kwento, parehong hirit. Parang eksena sa pelikula lang na na-replay. Dumaan ang ikatlong gabi. Parehong oras, parehong anino, parehong boses. Hindi ka makakaalis. Ulitin natin. Pilit akong tumakas, tumakbo pa ibaba kahit madilim. Pero sa bawat ikot ko, pabalik ako sa campsite, walang katapusan. Hanggang ngayon, narito pa rin ako. Gabi-gabi, nagigising sa 2:00, nakatingin sa tent, nakikinig sa boses. Ulitin natin. At kung nababasa mo to, baka ikaw na ang susunod. Biglang may naramdaman akong kakaiba. Parang mainit at may naaamoy akong kakaibang usok. Nang biglang magising ako, nasa isang kubo na ako nakahiga at nakita ko ang mga kaibigan kong nakapalibot sa akin. May isang matandang lalaki na parang kakaiba. Sabi ni Trish, si Mang Benjo daw yun at isa siyang albularyo sa bayan sa paahan ng bundok. Dinala daw nila ako kay Mang Benjo nang hindi ako magising matapos ng unang gabi namin sa bundok. Kaya naghanap sila ng albularyo na makakatulong sa kanila at ayun nga, si Mang Benjo. Nakauwi naman kaming lahat ng ligtas. Pero matapos ng karanasan kong yun, hindi ko na ulit sinubukan mag-camping. Tawagin niyo na lang akong Gio. Hiker at content creator. Mahilig akong mag-post ng mga solo hikes at camping adventure sa TikTok. Isang gabi, nag-camping ako sa isang mataas na bahagi ng Sierra Madre na hindi pa masyadong dinadayo ng karamihan. Maganda ang lugar, tahimik, presko at may view ng buong kagubatan. Pero sabi ng mga lokal, huwag daw akong lumabas ng tent kapag may makita akong mga ilaw sa gubat. Ilaw ng mga hindi nakikita. Tukso yan, huwag mong sundan. Akala ko kwento lang. Unang gabi, habang kumakain ako sa harap ng maliit kong bonfire, napansin ko ang isang kumpol ng liwanag sa malayo. Akala ko mga alitap-tap. Pero masyado silang maliwanag. Parang maliliit na parol na lumulutang. Kinabahan ako pero kinuha ko ang phone ko. Sayang, content din yun. Sinundan ko sila, papasok sa gubat. Habang lumalayo ako, unti-unting nawawala ang signal ng phone. Pero hindi ko napansin agad. Biglang tumigil ang mga ilaw. Nakalutang lang sila sa gitna ng mga puno. Walang ihip ng hangin. Nang lalapitan ko na sana, biglang nagbago ang paligid. Wala na yung campsite. Wala na ang bonfire. Parang ibang lugar na ang kinalalagyan ko. Madilim, malagkit ang hangin, at ang mga ilaw unti-unting nagiging pula. Napalingon ako sa likod. Nandun yung sarili kong katawan. Nakaupo at tulog. Nakahiwalay ako. Bago pa ako makasigaw, may narinig akong boses. Maraming boses. Parang umaawit. Parang umiiyak. Isa ka na sa amin. Napapikit ako. Pinilit magdasal. Paulit-ulit. Hanggang sa biglang lumiwanag ang paligid. At nagising akong muli sa harap ng bonfire. Hawak ang phone ko. Akala ko panaginip lang pero pag-check ko ng video sa phone ko,
Pero pag check ko ng video sa phone ko, nandun ang mga ilaw. At sa dulo ng video, ako, nakatingin diretso sa camera, nakangiti. Pero, hindi ako yun.